Mga kapuso, nagbabala po ang pag-asa na posibleng mas matindi ang init na mararamdaman sa darating na tag-init kaysa po noong isang taon. Dahil daw yan sa epekto ng El Nino. Balitang hatid ni Maki Pulido. Kahit tanghaling tapat, tuloy sa trabaho ang trabahador na si JR. Pag-inom ng tubig ang kanyang panabla, lalo't nagbubuhat siya ng mga sako ng semento. Okay naman daw lumilim kung matindi na ang tirik ng araw pero maapektuhan kasi ang arawang sweldo. Sa amin, okay, kasi lang dito sa trabaho namin, kailangan talaga namin para kumita kami. Sabi ng Pag-asa, posibleng mas mainit pa kumpara sa naranasang summer noong nakaraang taon ang mararamdaman sa full impact ng El Nino simula Marso hanggang Mayo. Dito sa Metro Manila halimbawa, sa Marso maaring umabot ng 34.6 hanggang 36.5 degrees Celsius ang temperatura. Ibig sabihin niyan, ang heat index o ramdam na init maaring umabot ng higit 40 degrees Celsius. Kung sabi natin na globally ay warmest year ang 2023. So dito po makikita natin this could be one of the warmest year. Medyo mapanganib ito kasi ang normal body temperature is 37 degrees lang eh. So pumapatak yung nasa labas, mas mainit pa po para tayong nilalagnat. The key is hydration, no? We should have 8 to 12 glasses, dagdagan pa natin po every day. Sa Mangaldan, Pangasinan, napapansin ni Mang Dong ang madalas na pagkakasakit ng alaga niyang baka dahil sa matinding init. Minsan may sipon, nasisipon. Sipon na dahil kung sa gabi o sa umaga, medyo malamig-lamig. Tapos mainit. Ang ilang baka sa probinsya nakitaan ng mga sintomas ng heat stroke gaya ng paglalaway at panghihina. Pinag-iingat ang mga nag-aalaga. Dapat well-monitor yung mga alaga nilang hayop. Pangalawa, provision of tubig na inumin. Problema rin ng heat stroke sa mga alagang baka sa Zamboanga City. Lalo't ang ilan sa kanila na iiwang nakatali sa bukid kung saan may natitira pang berdeng damo kahit tuwing tirik ang araw. Ayon sa City Veterinarian's Office, mabuting ilipat ang mga hayop kung saan may masisilungan. We advise yung mga special mga farm animals not to avoid them to be exposed na sun from 10 o'clock in the morning to 3 or 2 o'clock in the afternoon. Bukod pa sa pagkaubos ng damo sa bukid, posibleng maapektuhan ng tagtuyot ang pagtatanim ng mais, ayon kay Agriculture Undersecretary Deo Gracias Victor Savellano. Kaya nagpaalala na raw sila sa mga magsasaka na magtabi na ng pagkain ng mga alaga nilang hayop. Pagdating naman sa supply ng tubig, hindi raw nakikita ng MWSS na magkakaroon ng service interruption. Kahit daw bumaba ang level ng Angat Dam, may mga alternatibong water supply. Pati pagtaas ng demand sa kuryente, kakayanin. Ayon sa Department of Energy, wag lang daw pumalya ang mga transmission line ng NGCP at distribution utilities. Sa kanilang simulation, sinagad sa 14,000 megawatts ang peak demand sa Luzon sa buwan ng Mayo. Sa senaryo raw na yan, may 16,000 megawatts pang supply. Wala tayong inaasahan na magkakaroon ng brownout. Yung outages naman ay hindi lang galing sa supply. Meron ding mga outages na nagre-result from local conditions. So problema sa transmission, distribution facilities. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit ilang panig ng bansang inuulan, ramdam nga ang mas namitinding init ng panahon. Kahapon umabot sa 42 degrees Celsius ang damang init o heat index sa Cotabato City, habang 38 degrees Celsius naman sa Zamboanga City, Puerto Princesa, Palawan, San Jose Occidental Mindoro at Iloilo City. Dito sa Metro Manila, nakapagtala naman ng 37 degrees Celsius na heat index sa NAIA Station sa Pasay. Ngayong araw naman, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang init factor sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. Mananatiling maalinsangan at mainit ang panahon sa San Jose Occidental Mindoro, Iloilo City, Zamboanga City, Puerto Princesa, Palawan, Sangli Point sa Cavite at Subic Bay sa Olongapo. Inaasahang mainit pa rin ang panahon dito sa Metro Manila. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maaliwalas ang panahon sa Metro Manila ngayong weekend at mababang tsansa ng pag-ulan. May mga mararanasang mahina hanggang katamtamang ulan sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bahagyang aaliwalas ang panahon bukas. Sa linggo naman, muling makararanas ng mga pag-ulan sa ilang panig ng bansa.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.